Dinggin ninyo ang salitang ito na aking itinataghoy sa inyo, o sangbahayan ni Israel. Ang dalaga ng Israel ay nabuwal, siya'y hindi na magbabangon pa. Siya'y nahagi sa kanyang lupain, walang magbangon sa kanya. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ang bayan na lalabas na 1,000, maiiwang 100, at ang lalabas na 100 ay maiiwang 10 sa sangbahayan ni Israel. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa sangbahayan ni Israel, hanapin ninyo ako at kayo'y mga bubuhay. Ngunit huwag ninyong hanapin ang Beth-el, ni magsipasok man sa Gilgal, at huwag kayong magsidaan sa Beerseba, sapagkat walang pagsala, ang Gilgal ay papasok sa pagkabihag, at ang Beth-el ay mauuwi sa wala. Inyong hanapin ang Panginoon, at kayo'y mga bubuhay. Baka siya'y sumigalbong parang apoy sa sangbahayan ni Jose, at supukin niyaon, at sa Beth-el ay walang makapapatay niyaon. Kayong nagpapaging ahenho sa kahatulan, at nagwawaksi ng katuwiran sa lupa. Inyong hanapin ang lumikha ng mga Pleiades at ng Orion, at ang lilim ng kamatayan ay pinapaging umaga, pinapagdilim ang araw sa pamamagitan ng gabi, yaong tumatawag sa tubig sa dagat, at nagbubugso ng mga yaon sa ibabaw ng lupa, Panginoon ang siya niyang pangalan. Yaong nagdadala ng biglang kabuwalan sa malakas, na anupat ang pagkasira ay dumarating sa katibayan. Kanilang kinapopuotan ang nananaway sa pintuang bayan, at kanilang kinasusuklaman ang nagsasalita ng matwid. Palibhasa nga't inyong niyayapakan ang dukha, at inyong hinihingan siya ng trigo. Kayo'y nangagtayo ng mga bahay na batong tinabas, ngunit hindi ninyo tatahanan. Kayo'y nangagtanim ng mga maligayang ubasan, ngunit hindi kayo magsisiinom ng alak niyaon. Sapagkat talastas ko kung gaano karami ang inyong mga pagsalangsang, at kung gaano kalaki ang inyong mga kasalanan. Kayong nagsisidalamhati sa ganap, na kinukunan ninyo ng suhol, at inyong inililigaw sa kanilang matwid ang mapagkailangan sa pintuang bayan. Kaya't siya na mabait ay tatahimik sa panahong yaon, sapagkat masamang panahon. Magsihanap kayo ng kabutihan, at huwag kasamaan, upang kayo'y mga buhay, at sa gayoy ang Panginoon, ang Diyos ng mga hukbo ay sasa inyo, gaya ng inyong sinasabi. Inyong kapuotan ang masama, at ibigin ang mabuti, at kayo'y magtatatag ng kahatulan sa pintuang bayan. Marahil, ang Panginoon, ang Diyos ng mga hukbo, ay magiging mapagbiyaya sa nalabi sa Jose. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng mga hukbo, ng Panginoon, panaghoy ay sa lahat na daan, at sila'y magsasabi sa lahat na lansangan, sa Aba, sa Aba. At kanilang tatawagin ang mangbubukid sa pananambitan, at ang lahat na bihasa sa pananaghoy, sa pagtaghoy. At sa lahat ng ubasan ay magkakaroon ng panaghoy, sapagkat ako'y daraan sa gitna mo, sabi ng Panginoon. Sa aba ninyo na nangagnanasa ng kaarawan ng Panginoon, bakit ninyo ninanasa ang kaarawan ng Panginoon? Kadiliman nga at hindi kaliwanagan. Gaya ng kung ang tao ay tumatakas sa leon, at isang oso ang sumasalubong sa kanya, o pumapasok sa bahay at ikinakapit ang kanyang kamay sa pinid, at isang ahas ang tumutuka sa kanya. Hindi baga magiging kadiliman ang kaarawan ng Panginoon at hindi kaliwanagan, na totoong madilim at walang ningning? Aking kinapopuotan, aking hinahamak ang inyong mga kapistahan, at hindi ako malulugod sa inyong mga takdang kapulungan.
Oo, bagaman inyong ihandog sa akin ang inyong mga handog na susunugin at mga handog na harina, hindi ko tatanggapin, ni akin mang kalulugdan ang mga handog tungkol sa kapayapaan na inyong mga matabang hayop. Ihiwalay mo sa akin ang ingay ng iyong mga awit, sapagkat hindi ko didinggin ang tinig ng iyong mga biola. Kundi bumugso ang katarungan na parang tubig at ang katuwiran na parang malakas na agos. Nagdala ba kayo sa akin ng mga hain at ng mga handog sa ilang na 40 taon o sangbahayan ni Israel? Oo, inyong pinasan ang tabernakulo ng inyong hari at ang dambana ng inyong mga larawan, ang bituin ng inyong Diyos na inyong ginawa para sa inyong sarili. Kaya't kayo'y aking papapasukin sa pagkabihag sa dakoroon ng Damasco, sabi ng Panginoon na ang pangalay Diyos ng mga hukbo.